Ngayon naman, magsasagot naman tayo ng panibagong problem. Ngayon, rate cycle to. Maganda ba natin to, rate cycle? Maraming pinapanap dito. So, ang problem dito ay a reheat cycle with two stages. Sabihin, dalawa yung rate mo dito. Of reheating is executed with steam expanding initially from 90 bar and 530 degrees Celsius. So, ang 1 bar, equivalent yan ng 100 kilopascal. And yung 100 kilopascal, equivalent yan sa 1,000 kilopascal, kPa. Yan, kPa. The two reheater pressures are 10 bar. So, yun yung pressure ng dalawang reheater natin. 10 bar and yung 0.6 bar. The steam leaves each reheater at 480 degrees Celsius. The condensation occurs at 0.03 bar. For an ideal cycle, find the QA, yung efficiency. For the engine, ignore the pressure drop through the reheaters. Let the engine operate through the same states. And compute W and yung work turbine to work turbine and yung efficiency ng engine. So, panghuli, what is the steam flow rate or yung mass flow rate for an engine output of 20,000 kilowatts. So, ito yung mga sagot. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin yung ganyang problem. Paano nyo i-approach ang ganyang problem. So, unang-una, gagawin natin, drawing muna natin yung TS diagram. So, laging TS diagram yung gagawin dyan. So, ayan, nilagay ko na yung ating schematic diagram tsaka yung TS diagram. So, explain ko muna kung paano yung magiging approach natin dito. So, ito yung 1 to 2. Since papuntang turbine to, isentropic process yan. So, bababa yan. Ngayon, sinabi sa problem, 2-stage. Ano ba pag 2-stage? Dalawa yung reheating mo. Isa paakyat, isa pababa, para kunin yung temperature na 480 degrees Celsius kasi nga nag-leaves. Ngayon, aangat ulit yan, pangalawang stage. Pressure, ang ano kasi dito, ang reheater, same ang pressure niyan. So, magkakaiba lang yan pag sinabing iba yung temperature. Sabi dito, steam is 480 degrees Celsius. So, ibig sabihin yung reheater 1 mo, 480 yung reheater 1 at yung reheater 2, ganun din, 480. So, bababa yan, pupunta yan sa condenser. Ngayon, nandito na yan sa wet mixture point. So, pupunta yan sa pump. Aangat yan, kukunin yung pressure na papuntang 9 MPa. So, babalik yan. So, ganun din. Magiging cycle na yan, paulit-ulit. So, ganyan yung pinaka-drawing ng ating TS diagram. So, may mga may mga kakibat na pressures yan. So, dito meron tayong 9 MPa, 1 MPa at 0.2. Ngayon naman sa 0.4, 0.06. Converted na yan Ipakita ko lang kung paano yung conversion dito sa 90 bar. So, 90 bar, convert mo yan sa kilopascal. So, sinabi ko kanina, 1 bar is 100 kilopascals. So, divide po ng 1,000 para maging MPa. So, magiging 9. Ayan. 9 MPa. So, ganun din yan sa mga 10 bar. Ganun din yan. Palitan mo lang yung value, Palitan mo lang yung value. So, magiging 1. 1 MPa. Ganun din sa 0.6 at 10 bar. Tsaka sa condensation natin. Or sa condenser. So, simulan na natin. So, ito, yung schematic diagram, palitan ko lang, kasi nadagdagan tayo ng dalawang reheater. Ito kasi, isang reheater lang yan. So, magdadagdag ka ng dalawa. Ilalagay ako ng linya. Wait lang, palitan natin ng
Ayan. Dalawang linya. So, ito yung pour. Sabihin natin ito yung pour. Ito yung 5. Ito yung 6, papuntang condenser. Palitan natin to ah. Ito yung 7. Ito yung 8. Papunta sa boiler. Ayan, so kompleto na tayo, no? So, simulan na natin. At point 1. Oops, ang laki. At point 1. Sinabi dito sa problem, meron tayong 90 bar or 9 MPa at 530 degrees Celsius. So, tingnan natin sa steam tables, 9 MPa. 9 MPa. Ito. Ayan, 9 MPa at 580 degrees Celsius. So, ito. 3584. Wait lang. Tama ba? 580? Ay, 530 pala. 530 ito. So, 3461.4 at yung S1 niya ay 6.7532. So, yan ako. Ayan. Copy ko yan dito. Ayan. Lakayan ko lang para makita nyo. Yan. So, yung ano natin dito, yung H1 natin ay 3461.4 kilojoule per kilogram. S1 natin, equivalent sa S2. So, makikita nyo naman dito, no? Pag vertical, constant entropy. Pag pa-diagonal, katulad ng ganyan, pa-diagonal, yung 4 tsaka 5 tsaka yung 3 tsaka 2, constant pressure. Kasi nga sa reheater, kailangan constant yung pressure kasi pares lang naman yung ini-inquire ng reheater natin. So, pag sinabing nasa 0.3 na tayo, pag nasa 0.3, parehas lang na 1 megapascals lang ang dumadaloy dyan. So, pag nasa 0.5 na tayo, 0.6 MPa yung dumadaloy sa reheater. So, ganun lang, no? So, S1, ang equivalent dyan ay 6.7532 kilojoule per kilogram. Next, at point 2. Anong next na gagawin dito? Pagbabasehan natin yung S. Ano ang point 2 natin? 90 bar. I mean, 10 bar pala. Dito pala tayo magsima to reheater pressure. Ayan. So, 10 bar. Ano ba ang 10 bar? 1 MPa. So, check natin sa table 2. Check natin sa table 2. At 1 MPa. So, ito. 1 MPa. Ang SG neto ay 6.5865. Pero sa binigay nating entropy dito sa point 1 natin, 6.7532. So, ibig sabihin pala, S ay mas malaki sa SG. So, superheated vapor pa din to. So, pupunta pa rin tayo sa table 3. So, punta tayo sa 1 megapascal. Doon tayo mag-interpolate. So, 1 megapascals. So, ito. Check natin yung 6 point, ano yung binigay na entropy? 6.7532. Check natin dito, 6.75. So, dito, kalagitnaan ng 6.74 at nung 6.7914. So, print ko. Interpolate natin yan, Ayan. So, kalagitnaan yan ng 6.74 at nung 6.79. Ito yung enthalpy niya.
2851 at yung 2874. Ang gagawin natin dito, ito yung H, ito yung S. Ito yung 2851.7. Ito yung 2874.9. Ngayon yung S niya ay 6.7437 at 6.7914. Ngayon, gagawin natin dito ay mode 3, 2. So, i-ano natin, yung X natin dito, yun yung enthalpy. Yung S natin, yun yung entropy. Ngayon, para ano natin, input muna natin yung mga values. So, 2851.7, enter. 2874.9. So, yung kabila, 6.7437, tsaka 6.7914. Press AC. Tapos, gagawin natin dito, mode So, yan, sorry, may ano lang, interruption. So, gagawin natin dito, mode 1, 5. Yung hahanapin dito, ang hahanapin natin dito is yung X. Kukunin natin yung enthalpy. So, X prime, or yung X hat, 4. Ngayon, input natin yung, ano yung binigay sa atin na entropy, 6.7532. So, kalagitnaan yan, di ba? Dito. So, 6.7532. So, ang value natin ng H2 ay 2856. So, input ko lang H2 is 2856. 0.320545 kilojoule per kilogram. Next, 0.3 at 0.3. May binigay tayong condition. Sabi dito, the steam leaves each reheater at 480 degrees Celsius. Ngayon, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung H3 saan? Sa 1 MPa at 480 degrees Celsius. So, check natin. 1 MPa at 480 degrees Celsius. So, dito, 3434.7 at yung 7.6824. Ano natin? Ay, hindi, wait lang. Dito pala, sa 1 MPa pala. 480. Dito, 3435.2 tsaka 7.755. Print ko. So, ito yung mga values ng H3. So, dito tayo sa 3435.2. Ayan, 3435.2. Dito, kasi nga 1 MPa. Ayan, 1 MPa. So, ano lang, isulat ko, 3435.2. And yung S3 natin dito equal sa S4. Sa pababa, isentropic process. So, S3 is equal sa S4. So, 7.7055 kilojoule per kilogram degree Kelvin. So, at 0.4 na tayo. Kunin natin yung H4. Pagbabasehan natin to yung ating 7.7055. Next, ano ang ating values ng ating pressure sa 0.4?
60 ay 0.6 bar. So, 0.06 MPa. Ayan. 0.06 MPa. So, check natin sa pressure table. Check muna natin. 0.06. So, dito, 0.06. Ang SG niya ay 7.5320. So, superheated pa din. Ang nakuha kasi natin dito ay 7.755. Ang meron dito sa pressure table ay 7.5320. So, mas malaki yung SG natin. I mean, yung S natin. So, pupunta tayo sa pressure. sa table 3. Vapor table. So, check natin yung 0.06. 0.06. So dito 0. Tama ba? 0.06 na hindi pa. So dito, so hanapin natin yung value na 7.7055. So dito kalagitnaan ng 7.66 at 7.71. Copy ko dito. So ito yung S, ito yung H. So interpolate na naman natin. Ang H natin dito ay 27. Ano ba nakuha natin? 7.70. So kalagitnaan na ito, yung dalawang to. 7.66 at 7.71. So 7.66, 7.7106. Ito yung S, ito yung H. 2701 2720.6. So interpolate natin. So mode 1 ay shift 1. Palitan natin yung data para di tayo mahirapan, no? So 7.66, 7.7106. Tapos yung mga enthalpies, 2701, 2720.6. So press AC, shift 1, 5, regression. Kunin natin yung Y. So Y ito So hinahanap natin dito yung enthalpy. So Y, 5. So ang entropy natin dito ay 7.7055. So ang value natin dito ay 2718. So H3 ay H4 ay 2718. 0.624. 506 kilojoule per kilogram. Next, at 0.5. Madali lang, no? Madali lang mag-interpolate pag alam nyo mag-calcu. So, at 0.5, dito, 0.06 MPa. At, ano binigay? Leaves each reheater daw. 480 degrees Celsius. Ngayon, pagbabasehan natin yung temperature na binigay. So, punta tayo sa tawag dito, sa pressure 2. I mean yung vapor, table 3. Hanapin natin yung 480. So ito, 3446.1 tsaka 9.0147. So print ko, no, para i-paste ko. Paste. Ayan. Yun. So, ang value ng H5 natin dito ay 3446.1. O baka di nyo nakikita, ito 3446.1.
46.1. Ayun, dito sa may column ng H. Ito yung S. So, 3446.1 at 9.0147. S5 equals sa S6. Bakit? Kasi isentropic process. Kanina S3 is equals to S4. Kanina naman S1 equals to S2. Diba? So, pag 2 to 3, constant pressure. Pag 4 to 5, constant pressure. So, solve natin. Meron na tayong mga values. So, 9.0147. Ay, mali. Degree Kelvin pala to. Tapos kilojoule per kilogram. Next, 0.6. Ito, feel ko wala sa table to eh. Malamang eh. Mag-interpolate tayo dito. So, ang gagawin natin dito, anong binigay na condenser? Condenser is 0.03 bar or 0.003 megapascals. So, punta tayo sa 0.003 megapascals. Hanapin natin yung SG. No, tama no, SG no. So ito 0.003, ano binigay na S? 9.01. Ang binigay dito sa table natin 8.55. So paano 'yon? So madali lang 'yan. Pag mas mataas yung binigay na S kaysa sa SG natin sa 0.003 megapascal, ibig sabihin nun, superheated pa din siya. So ibig sabihin nasa labas. Nasa labas ng ating curve. So, pupunta tayo sa table 3. Hahanapin natin yung 0.003. Feel ko wala yan dito eh. Feel ko magdo-double interpolate na naman tayo dito eh. Sabi na nga ba, 0.002 tsaka 0.004, kalagitnaan ng 0.03. So, may technique yan dito, may technique yan. Una, ang gagawin natin dito, kunin natin yung values ng 0.002 ng kalagitnaan ng 9.0147. Kunin natin yung values dito ng 0.002 tsaka 0.004. Tsaka natin i-interpolate itong dalawang to. Interpolate muna natin yung gitna nito, itong 9.0071 at nung 9.0347. So, print. Paste ko yan dito. Ayan. So, ito yung mga values ng 0.002. Tapos, ito naman yung values ng 0.004. Yung 8.9715. Asan na yun? 8.97. Ito. 8 Ayan. Yun. Dali, di ba? Ugaling tamad. Joke lang. So, ito yung 0.004. Ito yung H. Ito yung S. Ito yung H. Ito yung S. So, kalagitnaan ng 0.003 megapascals to, no? Ng 0.002 at ng 0.004. Gagawin natin dito, interpolate natin to, yung gitna nito. 'Di ba, ang binigay na entropy dito is 9.01. So, kalagitnaan nito at kalagitnaan nito. So, interpolate natin 'yan. So, ang H nito, so i-solve natin. Tsaka yung H nito. Solve natin So, shift 1, 2, 26, 22.5, 2631.9, tsaka 9.071, 9.0347. Press AC, shift 1, 5, yung Y prime, 5, tapos input natin yung 9.01, 9.0147. Ay, gagi, mali.
X prime pala. Shift 1, 5, 4. Ayan. So, ang value natin ng 0.002 ay 2625. 2625.088.406. Ang H naman dito, solve natin. Shift 1, 2. 2726.5, 2745.2, tapos yung 8.97, 15, 9.0193. Press AC, shift 1, 5, 4. Tapos input natin yung 9.01, 9.0147. So 2743. So 2743.4004. 4,418. So meron na tayong values na ito. So masosolve na natin yung 0.003, 0.002, 0.003, 0.004. Anong values ng 0.002? 2625. So 2625.088.406. Tapos itong 0.004, 27 43.4004. 4,418. So, palitan natin yung values. Shift 1, 2, 0.002, 0.004, at yung mga enthalpies. So, masasolve na natin dito yung H6. So, 2625.088.406 plus 2743.4418. So, press AC, shift 1, 5, 5, tapos 0.003. So, 2684 yung ating H6. So, lagay ko 2684.244412. Yan yung H6 natin. Tama ba? H6. Ayan, tama. So, meron na tayo. 0.7 na lang. So, po at 0.7. So, paano yung 0.7? So, punta tayo sa saan? HF. HF ng ano? Ay, gagi. HF ng condenser natin na binigay na condenser dito, 0.003. So, titingin tayo sa pressure table. So, punta tayo doon. 0.003. So, ayan, dito. Ito yung values ng, ito, 101.05 HF. Ayan, HF, saturated liquid yan. So, print ko lang May gagawin mali. So, print ko dito. Yan. Oops, laki. So, ayan, H7. So, H7 natin dito ay 101. So, 101.04 kilojoule per kilogram. Oh, how about H8? 0.8. Madali lang yun. WP, kunin muna natin yung work pump. Bale, VF at Pcond times P out minus P in times mo sa 1,000 para maging kilojoule per kilogram ang ating work pump. So, VF equals yan sa, so ito, 24.08. Ay mali, ito pala.
1.0027 kasi ito yung temperature natin. Ito yung pressure. Ito yung VF. Ito yung VG. So, magiging 1.0027 times 10 raised to negative 3. Lagi nating dinidivide yan meter cube per kilogram. Times P out. Ano ang P out? Pressure na hahabulin, 9 MPa. 9 MPa. At yung pressure na pinanggalingan, pressure na pinanggalingan natin, 0.003. So, 9 minus 0.003 times 1,000. Bakit times 1,000? Para maging kilojoule. Kasi ito, naka-MPa ito. Ito, gagawin natin kPa. Diba? So, ito magiging anong yan? Units. Kilonewton. Per yan? Per square meters. So, magka-cancel yan. Square to square. Cancel. Natirang isa, kilonewton meter. So, magiging kilonewton meter is kilojoule per kilogram. So, 1.0027. 1.027 minus pa sobra. 27 times 10 raised to negative 3 times 9 minus 0.03 times 1,000. Ay, wait lang. Ba't ang syntax error? Aray mo. Ay, ito pala. Nakadesimal. Ano yan? Minus. Yan na nga sinasabi ko eh. Yan. 9.02. So, value ng work ng pump natin dito, 9.02. 0.23999 kilojoule per kilogram. Ano ba mga pinapanap dito? QA. So, kunin muna natin yung H8. So, H8 is H7 plus work ng pump. So, H7 natin dito is 101. So, 101.04 plus yung nakuha nating work ng pump. So, ilan yan? So, 110. 110.07. Ay, 0.6 pala. 0.06 3999 kilojoule per kilogram. Next, kunin natin yung values ng QA. QA ang pinapanap to, di ba? So, QA yan yung efficiency. So, kunin muna natin yung QA. QA. Anong formula ng QA? H1 minus yung dulo na H8 plus yung reheater. Yung mga nag-reheat. So, H1 minus H8. Yung nag-reheat, H3 minus H2. Wait lang, delete ko lang para makita nyo. So, H3 minus H2 tapos H5 minus H4. Yan yung mga nag-reheat, ha? So, sinasama yan. Kasi, may mga nagaganap dun na heat added sa reheater natin. So, sinasama yan sa mga calculations. So, sa QR, yun lang. Yun lang yung walang, kasi nagre-reject tayo ng heat dun. So, hindi natin sinasama yung values ng reheater. So, ang sinasama natin dun is yung pump tsaka yung condenser natin. So, H1 minus H8 plus H3. Diba? H3 minus H2 plus H5 minus H4. So, ano yung H1 natin?
Ano yung H1? 3461.4. 3461.4 minus. Ano ang ating value ng H8? H8 is 110.063.999 plus. Anong H3 natin? 3435. 3435.2 minus. Ano ang H2? Haba, no? H2, 2856. 2856 point 320 545. 320 545 plus panghuli H5. Ano ba yung H5 natin? 3446 plus 346.1 minus H4 2718. 2718.624.506. Tama ba? 2718. So yan, 2718. So solve na natin. So lahat yan ay naka-kilojoule per kilogram. So ang QA natin dito ay 3461.4 minus 110.063.999 plus yung 3435.2 minus 3435.2 minus 2856 320 545. Tapos close parenthesis, add natin yung isa 3446.1 plus, minus pala. Antik na tayo dun 2718.620 ay 624.506. So, ang value nito ay 4657. 4657. Ayun sana, 4657.690 590 590 ay 950 pala. Wait lang, 690 950 650 950 kilojoule per kilogram. So check natin Check natin kung tama yung QA natin. 46 ano. So yun 4657 sakto. Sarap. 4657 So check na natin to. Okay na tayo dito. Next natin dito yung efficiency. O paano ba yung efficiency? Diba ano lang yon, EC work net over UA. Or gawin natin 1 minus QR over UA. So 1 minus QR natin H, ano lang yun, diba? H. Diba yung mga palabas dito? Ayan. Ito yung palabas. So, H6 minus H7. H6 minus H7. So, value ng H6 2684. 2684.244412 minus H7 natin 101.04
101.04. So, ang magiging value nito natin sa QR, 2681.244. Ilan ba yan? Tatlong 4 ba yan? 24412 minus 101.04. So, 2580 yung QR natin. So, 2580.2044. Uy, napasobra si Idol. Kilojoule per kilogram. So, minus na natin. So, 1 minus 2580. Baka naman guys, pa-sponsor naman ng pen. Pangit ang sulat natin, oh. Ang borat eh. 24412. Parang kinaladkad ng manok eh, no? Tapos QA natin, 4657. So, ano natin to, no? I-box na natin kasi tama naman yung sagot natin eh. 46.7.690. 950. So, kilojoule per kilogram tong dalawa, no? So, magka-cancel lang yan. Ang magiging ano natin dito, percent natin. So, check natin, ah. So, 1 minus yung answer natin kanina na 2580 tapos 4657. 0.690, 950. Check lang. So, equals. So, meron tayong efficiency na times 100 para maging percent. 44.60%. Tama ba? So, yun. Tama. 44.60. Check natin. Ayun. Malapit. So, check na natin yan. 44.31. Next, for the engine, ignore the pressure drop. Ignore the pressure drop. Sabihin, perfectly yung turbine natin. Walang pressure drop. Ano siya? Walang mga pressure losses. Compute daw natin yung work ng turbine tsaka yung efficiency. So, work ng turbine. Ano formula ng work turbine? H1 minus, ano yun? So, lahat ng vertical. Paburahin ko lang to. Lahat ng vertical. Ito. Yung ito. So, H1 minus H2. H3 minus H4. H5 minus H6. So, H1 minus H2. Plus H3 minus H4. Plus H5 minus H6. So, H1 minus H2. Ano yung value ng H1 natin? 3461.4. 3461.4 minus H2. 2856. 2856. 320,545. Naintindihan nyo naman guys, no, yung sulat ko. Pero I assume naman na nagsusolve kayo dyan sa mga bahay nyo. Kaya nakakasunod naman kayo, di ba? So H3 natin. Ito, 3435. 3435.2 minus H4. H4 natin, ito. Tama ba? 2718. 2718. 624 506 plus H5. Bali na H5 mga boss. So 3446.1. 3446.1 minus H6. Bali na H6. So 2684. 2684.
0.2684.2444412. So, ayan, meron na tayong turbine. Lahat yan naka-kilojoule per kilogram. So, magiging unit natin dito, kilojoule per kilogram din. So, 3461.4 minus 285, 6.320, 545. Close parenthesis. Plus 3435.2 minus 2718.624506 ay 506 plus 3446.1, kalimutan ko yung ano, parenthesis, 3446.1 minus 2684.24412. Ano value ng ano natin? Ay gagi, ba't nag-syntax error? Ayan, 34612856.32 plus ito, wala palang parenthesis. So 2083. So 2083.510. Gagi. 510.537 kilojoule per kilogram. So, yun yung value ng work ng turbine. So, check natin kung tama tayo, 2083. So, ayan, malapit din. So, okay na din tayo dito. So, solve na natin yung EE. So, ano ba yung EE? Yun yung engine efficiency. So, ang magkababago niyan, work turbine na siya over QA. Kung kanina, work net over QA, ngayon, work turbine na yung kinukonsider natin. So, 2083 divide na lang natin sa QA na nakuha natin. Sino ba yun? So, ito, 4657. 4657. 0.690. 690,950. So, 44 times 100, meron tayong 44.73%. 44.73%. So, i-box ko din to, no? Kasi nakuha na natin itong mga values natin. So, 44.73. So, ito. Check din na to. Okay na din tayo dito. So, ang hinahanap sa pang dulo, steam flow rate for engine output of 20,000 kilowatts. So, paano din gawin yon? So, madali lang yon. So, ang formula niyan para makuha is power is equals to mass flow rate times the work net. Meron na ba tayong work net? Nakuha na ba natin yung work net? Alam ko hindi pa eh. So, hindi pa. So, i-minus na lang natin, no? QR minus QA. So, yung QR natin is 2580.204412. Minus yung QR natin, yung QA. Hindi, baliktad. QA minus QR pala. So, ito yung QR, minus natin yung QA. So, ano yung QA? So, 4657. 0.690. 690,950. Minus. So, yan. 2077. Yung ano natin. So, ito. Ayusin ko. Magagawin nating power over work net. So, power natin, sinabi, 20,000 kilowatt. Itong kilowatt na to, kilojoule per second yan. Tama ba? 20,000? Or mali ako ng tingin? So, yan, 20,000 kilowatts. Divide natin sa 2,000. 2,077. 0.486538. 486,538 kilojoule per kilogram. So, ang lalabas na ano dito, ang lalabas dito na
unit, ano, ito magka-cancel to. Hindi, mali. Magka-cancel yung kilojoule. So ito, aangat to, magiging kilogram per second. So yun yung unit ng mass flow rate natin. So ano yung value dito? So 20,000 divided by yung answer natin. So 9.62 or 9.63 na lang. I-round off natin. 9.63 kilogram per second. So yun yung value ng mass flow rate. So check natin kung tama tayo. So yan. Okay na rin tayo. So yun lang naman, no. Madali lang naman to answeran basta kayang-kaya nyo mag-Rankine cycle. Yung ano lang naman tawag dito. Intindi lang naman ng problem. Tapos lagi nyo yung drawing to, schematic diagram yan. Importante yan, tsaka itong TS. Importante yan. So yun lang naman, no. God bless and thank you. So ayan, nilagay ko na yung ating schematic diagram tsaka yung TS diagram. So explain ko muna, no, kung paano yung magiging approach natin dito. So ito yung 1 to 2 since papuntang turbine to, isentropic process yan. So bababa yan. Ngayon, sinabi sa problem, 2-stage. Ano ba pag 2-stage? Dalawa yung reheating mo. Isa paakyat, isa pababa, para kunin yung temperature na 480 degrees Celsius kasi nga nag-libs. Ngayon, aangat ulit yan, pangalawang stage. Pressure, ang ano kasi dito, ang reheater, same ang pressure niyan. So magkakaiba lang yan pag sinabing iba yung temperature. Sabi dito, steam is 480 degrees Celsius. So ibig sabihin yung reheater 1 mo, 480 yung reheater 1 at yung reheater 2, ganun din, 480. So bababa yan, pupunta yan sa condenser. Ngayon, nandito na yan sa wet mixture point. So pupunta yan sa pump. Aangat yan, kukunin yung pressure na papuntang 9 MPa. So babalik yan. So ganun din, magiging cycle na yan, paulit-ulit. So ganyan yung pinaka-drawing ng ating TS diagram. So may mga ano yan, no, may mga kakibat na pressures yan. So dito meron tayong 9 MPa, 1 MPa at 0.2. Ngayon naman sa 0.4, 0.06, converted na yan, ha. Ipakita ko lang kung paano yung conversion dito sa 90 bar. So 90 bar, convert mo yan sa kilopascal. So sinabi ko kanina, 1 bar is 100 kilopascals. So divide po ng 1,000 para maging MPa. So magiging 9. Ayan, 9 MPa. So ganun din yan sa mga 10 bar, ganun din yan, palitan mo lang yung value, no. Palitan mo lang yung value. So magiging 1 MPa. Ganun din sa 0.6 at 10 bar. Tsaka sa condensation natin or sa condenser. So simulan na natin. So ito, yung schematic diagram palitan ko lang, no, kasi nadagdagan tayo ng dalawang reheater. Ito kasi isang reheater lang yan. So magdadagdag ka ng dalawa. Ilalagay ako ng linya. Wait lang, palitan natin ng ayan. Dalawang linya. So ito yung 4. Sabihin natin ito yung 4. Ito yung 5. Ito yung 6, papuntang condenser. Palitan natin to, ah. Ito yung 7. Ito yung 8. Papunta sa boiler. Ayan. So, kompleto na tayo, no? So, simulan na natin. At point 1. Oops, ang laki. At point 1. Sinabi dito sa problem, meron tayong 90 bar or 9 MPa at 530 degrees.
Celsius. So, tingnan natin sa steam tables, 9 MPa. 9 MPa. Ito. Ayan, 9 MPa at 580 degrees Celsius. So, ito. 3584. Wait lang. Tama ba? 580? Ay, 530 pala. 530 ito. So, 3461.4 at yung S1 niya ay 6.7532. So, yan ako. Ayan. Copy ko yan dito. Ayan. Lakayan ko lang para makita nyo. Yan. So, yung ano natin dito, yung H1 natin ay 3461.4 kilojoule per kilogram. S1 natin, equivalent sa S2. So, makikita nyo naman dito, no? Pag vertical, constant entropy. Pag pa-diagonal, katulad ng ganyan, pa-diagonal, yung 4 tsaka 5 tsaka yung 3 tsaka 2, constant pressure. Kasi nga sa reheater, kailangan constant yung pressure kasi parehas lang naman yung ini-inquire ng reheater natin. So, pag sinabing nasa 0.3 na tayo, pag nasa 0.3, parehas lang na 1 megapascals lang ang dumadaloy dyan. So, pag nasa 0.5 na tayo, 0.6 MPa yung dumadaloy sa reheater. So, ganun lang, no? So, S1, ang equivalent dyan ay 6.7532 kilojoule per kilogram. Next, at 0.2. Anong next na gagawin dito? Pagbabasehan natin yung S. Ano ang 0.2 natin? 90 bar. I mean, 10 bar pala. Dito pala tayo magsimula to reheater pressure. Ayan. So, 10 bar. Ano ba ang 10 bar? 1 MPa. So, check natin sa table 2. Check natin sa table 2. At 1 MPa. So, ito, 1 MPa. Ang SG neto ay 6.5865. Pero sa binigay nating entropy dito sa 0.1 natin, 6.7532. So, ibig sabihin pala, S ay mas malaki sa SG. So, superheated vapor pa din to. So, pupunta pa rin tayo sa table 3. So, punta tayo sa 1 megapascal. Doon tayo mag-interpolate. So, 1 megapascals. So, ito. Check natin yung 6 point, ano yung binigay na entropy? 6.7532. Check natin dito, 6.75. So, dito, kalagitnaan ng 6.74 at nung 6.7914. So, print ko. Interpolate natin yan Ayan. So, kalagitnaan yan ng 6.74 at nung 6.79. Ito yung enthalpy niya. 2851 at yung 2874. Ang gagawin natin dito, ito yung H, ito yung S. Ito yung 2851.7. Ito yung 2874.9. Ngayon yung S niya ay 6.7437 at 6.7914. Ngayon, gagawin natin dito ay mode 3, 2. So, i-ano natin, yung X natin dito, yun yung enthalpy. Yung S natin, yun yung entropy. Ngayon, para ano natin, input muna natin yung mga values. So, 2851.7
0.7, enter. 2874.9. Tapos yung kabila, 6.7437, tsaka 6.7914. Press AC. Tapos, gagawin natin dito, mode. So, yan, sorry, may interruption. So, gagawin natin dito, mode 1, 5. Yung hahanapin dito, ang hahanapin natin dito is yung X. Kukunin natin yung enthalpy. So, X prime, or yung X hat, 4. Ngayon, input natin yung, yung binigay sa atin na entropy, 6.7532. So, kalagitnaan yan, di ba? Dito. So, 6.7532. So, ang value natin ng H2 ay 2856. So, input ko lang H2 is 2856. Point 320 545 kilojoule per kilogram. Next, point 3. At point 3. May binigay tayong condition. Sabi dito, the steam leaves each reheater at 480 degrees Celsius. Ngayon, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung H3 saan? Sa 1 MPa at 480 degrees Celsius. So, check natin. 1 MPa at 480 degrees Celsius. So, dito, 3434.7 at yung 7.6824. Ano natin? Ay, hindi, wait lang. Dito pala, sa 1 MPa pala. 480. Dito, 3435.2 tsaka 7.755. Print ko. So, ito yung mga values ng H3. So, dito tayo sa 3435.2. Ayan, 3435.2. Dito, kasi nga 1 MPa. Ayan, 1 MPa. So, ano lang, isulat ko, 3435.2. And yung S3 natin dito equal sa S4. Sa pababa, isentropic process. So, S3 is equal sa S4. So, 7.7055 kilojoule per kilogram degree Kelvin. So, at point 4 na tayo. Kunin natin yung H4. Pagbabasehan natin to yung ating 7.7055. Next, ano ang ating values ng ating pressure sa point 4? 60 ay 0.6 bar, so 0.06 MPa. Ayan, 0.06 MPa. So, check natin sa pressure table. Check muna natin. .06. So, dito, 0.06. Ang SG niya ay 7.5320. So, superheated pa din. Ang nakuha kasi natin dito ay 7.755. Ang meron dito sa pressure table ay 7.5320. So, mas malaki yung SG natin. I mean, yung S natin. So, pupunta tayo sa pressure. sa table 3. Vapor table. So, check natin yung 0.06.
0.06. So dito, tama ba? 0.06 na hindi pa. So dito, so hanapin natin yung value na 7.7055. So dito kalagitnaan ng 7.66 at 7.71. Copy ko dito. So ito yung S, ito yung H. So interpolate na naman natin. Ang H natin dito ay 27. Ano ba nakuha natin? 7.70. So kalagitnaan na ito, yung dalawang to. 7.66 at 7.71. So 7.66, 7.7106. Ito yung S, ito yung H. 2701 2720.6. So interpolate natin. So mode 1 ay shift 1. Palitan natin yung data para di tayo mahirapan, no? So 7.66, 7.7106. Tapos yung mga enthalpies, 2701, 2720.6. So press AC, shift 1, 5, regression. Kunin natin yung Y. So Y ito So hinahanap natin dito yung enthalpy. So Y, 5. So ang entropy natin dito ay 7.7055. So ang value natin dito ay 2718. So H3 ay H4 ay 2718. 0.624. 506 kilojoule per kilogram. Next, at 0.5. Madali lang, no? Madali lang mag-interpolate pag alam nyo mag-calcu. So, at 0.5, dito, 0.06 MPa. At, ano binigay? Leaves each reheater daw. 480 degrees Celsius. Ngayon, pagbabasehan natin yung temperature na binigay. So, punta tayo sa tawag dito, sa pressure 2, yung vapor, table 3. Hanapin natin yung 480. So ito, 3446.1 tsaka 9.0147. So print ko, no, para i-paste ko. Paste. Ayan. Yun. So, ang value ng H5 natin dito ay 3446.1. O baka di nyo nakikita, ito 3446.1. Ayun, dito sa may column ng H. Ito yung S. So, 3446.1 at 9.0147. S5 equals sa S6. Bakit? Kasi isentropic process. Kanina S3 is equals to S4. Kanina naman S1 equals to S2. Diba? So pag 2 to 3, constant pressure. Pag 4 to 5, constant pressure. So solve natin. Meron na tayong mga values. So 9.0147. Ay, mali. Degree Kelvin pala to. As kilojoule per kilogram. Next, 0.6. Ito feel ko wala sa table to malamang mag-interpolate tayo dito. So, ang gagawin natin dito, anong binigay na condenser? Condenser is 0.03 bar or
0.003 megapascals. So, punta tayo sa 0.003 megapascals. Hanapin natin yung SG. No, tama no, SG no. So ito 0.003, ano binigay na S? 9.01. Ang binigay dito sa table natin 8.55. So paano 'yon? So madali lang 'yan. Pag mas mataas yung binigay na S kaysa sa SG natin sa 0.003 megapascal, ibig sabihin nun, superheated pa din siya. So ibig sabihin nasa labas. Nasa labas ng ating curve. So pupunta tayo sa table 3. Hahanapin natin yung 0.003. Feel ko wala yan dito eh. Feel ko magdo-double interpolate na naman tayo dito eh. You know, sabi na nga ba 0.002 tsaka 0.004 kalagitnaan ng 0.03. So, may technique yan dito, may technique yan. Una, ang gagawin natin dito, kunin natin yung values ng 0.002 ng kalagitnaan ng 9.0147. Kunin natin yung values dito ng 0.002 tsaka 0.004. Tsaka natin i-interpolate itong dalawang to. Interpolate muna natin yung gitna nito, itong 9.0071 at nung 9.0347. So, print. Paste ko yan dito. Ayan. So, ito yung mga values ng 0.002. Tapos, ito naman yung values ng 0.004. Yung 8.9715. Asan na yun? 8.97. Ito. 8 Ayan. Yun. Dali, di ba? Ugaling tamad. Joke lang. So, ito yung 0.004. Ito yung H. Ito yung S. Ito yung H. Ito yung S. So, kalagitnaan ng 0.003 megapascals to, no? Ng 0.002 at ng 0.004. Gagawin natin dito, interpolate natin to, yung gitna nito. 'Di ba, ang binigay na entropy dito is 9.01. So, kalagitnaan nito at kalagitnaan nito. So, interpolate natin 'yan. So, ang H nito, so i-solve natin. Tsaka yung H nito. Solve natin So, shift 1, 2, 26, 22.5, 2631.9, tsaka 9.071, 9.0347. Press AC, shift 1, 5, yung Y prime 5, tapos input natin yung 9.01, 9.0147. Ay, gagi, mali. X prime pala. Shift 1, 5, 4. Ayan. So, ang value natin ng 0.002 ay 2625. 2625.088.406. Ang H naman dito, solve natin. Shift 1, 2. 2726.5, 2745.2. Tapos, yung 8.9715, 9.0193. Press AC, shift 1, 5, 4. Tapos input natin yung 9.01, 9.0147.
So 2743. So 2743.4004. 4,418. So meron na tayong values na ito. So masosolve na natin yung 0.003, 0.002, 0.003, 0.004. Anong values ng 0.002? 2625. So 2625.088.406. Tapos, itong 0.004, 2743.4004. 4,418. So, palitan natin yung values. Shift 1, 2, 0.002, 0.004, at yung mga enthalpies. So, masasolve na natin dito yung H6. So, 2625.088.406 plus 2743.4418. So, press AC, shift 1, 5, 5, tapos 0.003. So, 2684 yung ating H6. So, lagay ko 2684.244412. Yan yung H6 natin. Tama ba? H6. Ayan, tama. So, meron na tayo. 0.7 na lang. So, po at 0.7. So, paano yung 0.7? So, punta tayo sa saan? HF. HF ng ano? Ay, gagi. HF ng condenser natin na binigay na condenser dito, 0.003. So, titingin tayo sa pressure table. So, punta tayo doon. 0.003. So, ayan, dito. Ito yung values ng, ito, 101.05 HF. Ayan, HF, saturated liquid yan. So, print ko lang May gagawin mali. So, print ko dito. Yan. Oops, laki. So, ayan, H7. So, H7 natin dito ay 101. So, 101.04 kilojoule per kilogram. Oh, how about H8? 0.8. Madali lang yun. WP, kunin muna natin yung work pump. Bale, VF at Pcond times P out minus P in times mo sa 1,000 para maging kilojoule per kilogram ang ating work pump. So, VF equals yan sa, so ito, 24.08. Ay mali, ito pala, 1.0027 kasi ito yung temperature natin. Ito yung pressure. So, ito yung VF. Ito yung VG. So, magiging 1.0027 times 10 raised to negative 3. Lagi nating dinidivide yan meter cube per kilogram. Times P out. Ano ang P out? Pressure na hahabulin, 9 MPa. 9 MPa. At yung pressure na pinanggalingan, pressure na pinanggalingan natin, 0.003. So, 9 minus 0.003 times 1,000. Bakit times 1,000? Para maging kilojoule. Kasi ito, naka-MPa ito. Ito, gagawin natin kPa. Diba? So, ito magiging, anong yan? Units. Kilonewton.
per ano yan, per square meters. So magka-cancel yan. Square to square. Cancel. Natirang isa, kilonewton meter. So magiging kilonewton meter is kilojoule per kilogram. So 1.0027. 1.027 minus pa sobra. So 7 times 10 raised to negative 3 times 9 minus 0.03 times 1,000. Ay, wait lang. Ba't nang syntax error? Aray mo. Ay, ito pala. Nakadesimal. Ano yan? Minus. Yan na nga sinasabi ko eh. Yan, 9.02. So, value ng work ng pump natin dito, 9.02. 0.23999 kilojoule per kilogram. Ano ba mga pinapanap dito? QA. So, kunin muna natin yung H8. So, H8 is H7 plus work ng pump. So, H7 natin dito is 101. So, 101.04 plus yung nakuha nating work ng pump. So, ilan yan? So, 110. 110.07 ay 0.6 pala. 0.06 3999 kilojoule per kilogram. Next, kunin natin yung values ng QA. QA ang pinapanap to, di ba? So, QA, yan yung efficiency. So, kunin muna natin yung QA. QA. Anong formula ng QA? H1 minus yung dulo na H8 plus yung reheater. Yung mga nag-reheat. So, H1 minus H8. Yung nag-reheat, H3 minus H2. Wait lang, delete ko lang para makita nyo. So, H3 minus H2 tapos H5 minus H4. Yan yung mga nag-reheat, ha? So, sinasama yan. Kasi, may mga nagaganap dun na heat added sa reheater natin. So, sinasama yan sa mga calculations. So, sa QR, yun lang. Yun lang yung walang, kasi nagre-reject tayo ng heat dun. So, hindi natin sinasama yung values ng reheater. So, ang sinasama natin dun is yung pump tsaka yung condenser natin. So, H1 minus H8 plus H3. Diba? H3 minus H2 plus H5 minus H4. So, ano yung H1 natin? Ano yung H1? 3461.4. 3461.4 minus ano ang ating value ng H8? H8 is 110.063.999 plus anong H3 natin? 3435 3435.2 minus ano ang H2? Haba, no? H2, 2856. 2856 point
320, 545. 320, 545. Plus, panghuli, H5. Ano ba yung H5 natin? 3446. Plus 346.1 minus H4, 2718. 2718.624, 506. Tama ba? 2718. So, yan. 2718. So, solve na natin. So, lahat yan ay naka-kilojoule per kilogram. So, ang QA natin dito ay 3461.4 minus 110.063999 plus yung 3435.2 minus 3435.2 minus 2856 2856.320 545. Tapos close parenthesis, add natin yung isa 3446.1 plus, minus pala. Antik na tayo dun 2718.620 ay 624, 506. So, ang value nito ay 4657. 4657. Ayun sana, 4657.690, 590. 590. Ay, 950 pala. Wait lang. 690. 950. 650, 950 kilojoule per kilogram. So, check natin Check natin kung tama yung QA natin. 46 ano. So, yun 4657. Sakto. Sarap. 4657. So, check na natin to. Okay na tayo dito. Next natin dito yung efficiency. O paano ba yung efficiency? Diba ano lang yon, EC work net over UA. Or, gawin natin 1 minus QR over UA. So, 1 minus QR natin. H, ano lang yun, diba? H. Diba yung mga palabas dito? Ayan. Ito yung palabas. So, H6 minus H7. H6 minus H7. So, value ng H6, 2684. 2684.244412 minus H7 natin 101.04. 101.04. So, ang magiging value nito natin sa QR 2681.244. Ilan ba yan? Tatlong 4 ba yan? 24412 minus 101.04. So, 2580 yung QR natin. So, 2580.20 44. Uy, napasobra si Idol. Kilojoule per kilogram. So, minus na natin. So, 1 minus 2580. Baka naman guys, pa-sponsor naman ng pen. Pangit ang sulat natin, Ang burat 24412.
Parang kinaladkad ng manok eh, no? Tapos QA natin, 4657. So, ano natin to, no? I-box na natin kasi tama naman yung sagot natin eh. 46.7.690. 950. So, kilojoule per kilogram tong dalawa, no? So, magka-cancel lang yan. Ang magiging ano natin dito, percent natin. So, check natin ah. So, 1 minus yung answer natin kanina na 2580 tapos 4657. 0.690, 950. Check lang. So, equals. So, meron tayong efficiency na times 100 para maging percent. 44.60%. Tama ba? So, yun. Tama. 44.60. Check natin. Ayun. Malapit. So, check na natin yan. 44.31. Next, for the engine, ignore the pressure drop. Ignore the pressure drop. Sabihin, perfectly yung turbine natin. Walang pressure drop. Ano siya? Walang mga pressure losses. Compute daw natin yung work ng turbine tsaka yung efficiency. So, work ng turbine. Ano formula ng work turbine? H1 minus, ano yun? So, lahat ng vertical. Paburahin ko lang to. Lahat ng vertical. Ito. Yung ito. So, H1 minus H2. H3 minus H4. H5 minus H6. So, H1 minus H2. Plus H3 minus H4. Plus H5 minus H6. So, H1 minus H2. Ano yung value ng H1 natin? 3461.4. 3461.4 minus H2. 2856. 2856. 320,545. Naintindihan nyo naman guys, no, yung sulat ko. Pero I assume naman na nagsusolve kayo dyan sa mga bahay nyo. Kaya nakakasunod naman kayo, di ba? So H3 natin. Ito, 3435. 3435.2 minus H4. H4 natin, ito. Tama ba? 2718. 2718. 624 506 plus H5. Bali na H5 mga boss. So 3446.1. 3446.1 minus H6. Bali na H6. So 2684. 2684. 244.12. So, ayan, meron na tayong turbine. Lahat yan naka kilojoule per kilogram. So, magiging unit natin dito, kilojoule per kilogram din. So, 3461.4 minus 2856.320,545. Close parenthesis. Plus 3435.2 minus 2718.624,506. Ay, 506. Plus 3446.1. Kalimutan ko yung parenthesis. 3446.1
minus 2684.24412. Ano value ng ano natin? Ay gagi, ba't nag-syntax error? Ayan, 34612856.32 345 plus ito, wala palang parenthesis. So 2083. So 2083.510 gagi 510,537 kilojoule per kilogram. So yun yung value ng work ng turbine. So check natin kung tama tayo, 2083. So ayan, malapit din. So okay na din tayo dito. So solve na natin yung EE. So ano ba yung EE? Yan yung engine efficiency. So ang magkababago niyan, work turbine na siya over QA. Kung kanina work net over QA, ngayon work turbine na yung kino-consider natin. So 2083 divide na lang natin sa QA na nakuha natin. Saan na ba yun? So ito, 4657. 4657 point 690. 690,950. So 44 times 100, meron tayong 44.73%. 44.73%. So, i-box ko din to, no? Kasi nakuha na natin itong mga values natin. So, 44.73. So, ito. Check din na to. Okay na din tayo dito. So, ang hinahanap sa pangdulo, steam flow rate for engine output of 20,000 kilowatts. So, paano din gawin yon? So, madali lang yon. So, ang formula niyan para makuha is power is equals to mass flow rate times the work net. Meron na ba tayong work net? Nakuha na ba natin yung work net? Alam ko hindi pa eh. So, hindi pa. So, i-minus na lang natin, no? QR minus QA. So, yung QR natin is 2580.204412. Minus yung QR natin, yung QA. Hindi, baliktad. QA minus QR pala. So, ito yung QR, minus natin yung QA. So, ano ba yung QA? So, 4657. 0.690. 690,950. Minus. So, yan. 2077. Yung ano natin. So, ito. Ayusin ko. Magagawin nating power over work net. So, power natin, sinabi, 20,000 kilowatt. Itong kilowatt na to, kilojoule per second yan. Tama ba? 20,000? Or mali ako ng tingin? So, yan, 20,000 kilowatts. Divide natin sa 2,000. 2,077. 0.486538. 486,538 kilojoule per kilogram. So, ang lalabas na ano dito, ang lalabas dito na unit, ano, ito magka-cancel to. Hindi, mali. Magka-cancel yung kilojoule. So, ito, aangat to, magiging kilogram per second. So, yun yung unit ng mass flow rate natin. So, ano yung value dito? So, 20,000 divided by yung answer natin. So, 9.62 or 9.63 na lang. I-round off natin. 9.63 kilogram per second. So, yun yung value ng mass flow rate. So, check natin kung tama tayo. So, yan. Okay na rin tayo. So, yun lang naman, no? Madali lang naman to answeran. Basta, kayang-kaya nyo mag-run kayo cycle. Yung ano lang naman, tawag dito. Intindi lang naman ng problem. Tapos,
Lagi nyo yung drawing to, schematic diagram yan. Importante yan, tsaka itong TS. Importante yan. So, yun lang naman, no? God bless and thank you.